we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner CJ. Good morning sa ating mga kapuso. Live tayo ngayon dito sa Banaan Museum sa bayan ng Lingayen sa probinsya ng Pangasinan. Well, ang Banaan is a Pangasinan term for meeting place or place of convergence. Normally kasi pag sinasabi natin, partner, mga kapuso, na museum or exhibit, technically, ang nakikita lang natin dyan yung mga paintings na likha ng ating mga local artists. Pero dito sa Banaan Museum, nako, marami tayong matututunan and iba't ibang theme nga itong gallery na pupuntahan natin mamaya. Gaya na lamang ng ating kinaroroonan itong Flora and Fauna Gallery kung saan makikita yung iba't ibang halaman at hayop na matatagpuan dito sa probinsya ng Pangasinan. Gaya na lamang ng giant clam. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa bayan ng Bulinaw? Merong giant clam sanctuary. Napuntahan ko na yung partner CJ, bisita ka rin doon. And of course, matatagpuan din pala sa probinsya ng Pangasinan ang civet. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ang civet? Di ba masarap yung napuproduce nitong kape? And especially normally sa Cordillera, sinasabing matatagpuan itong civet. Pero dito pala sa probinsya ng Pangasinan, especially sa mountainous areas, ay merong mga ganitong inaalagaan o pinoprotektahan ng ating mga kababayan. And especially dito sa ating kinaroroonan sa Banaan Museum, every step, every surrounding na ating pupuntahan, maraming matututunan, maraming kaalaman na ibabahagi sa ating mga kapuso, especially nga sa mga bibisita rito. And malalaman din natin ang history o kasaysayan nga ng probinsya ng Pangasinan na talaga namang nagpayabong sa kultura at tradisyon ng probinsya. Bulinaw Iskal, isa sa kilalang archaeological findings sa bayan ng Bulinaw. Iba't ibang bungo ang nakita. Well, itong nakikita nyo mga kapuso, replika lamang ito ng mga bungo na nadiskubre nga sa may Balingasay River. Hindi pa naman confirm kung locals or foreign nga itong nagmamay-ari ng mga bungo. Pero isa talaga sa kilala. Pag sinabi nating Bulinaw Iskal, ito nga ang isang bungo na merong kumpletong ngipin. Ito yung nakapreserve ngayon dito na nag-iisa, na talaga namang very catchy rin dahil umiikot. Bakit ito kakaiba? Bukod sa kumpleto itong ngipin, meron itong gold na ngipin. Ito yung kinikwento rin sa atin kanina. And of course, mas malalaman itong kasaysayan ng Bulinaw Iskal archaeological findings kapag bumisita po kayo dito sa bayan ng Lingayen, particularly dito sa may Banaan Museum. Iba't ibang dayuhan din ang nakipagkalakalan dito sa probinsya ng Pangasinan. Umpisahan natin sa mga Chinese. Sila yung nag-trade ng kanilang mga products. Ito yung tinatawag nila, partner, na junk ship. Makikita rito yung iba't ibang produkto ng mga Chinese na kanilang ipinapalit sa mga locals dito sa probinsya ng Pangasinan, even yung mga residents din coming from other regions and provinces na pumupunta dito sa probinsya ng Pangasinan para makipagpalitan ng kanilang mga produkto. Alam na natin to, tinuro nung elementary pa tayo. Pag sinabi nating mga Chinese, ilan sa kanilang mga products na dinala dito sa Pilipinas, itong mga porcelain products. Kaya mayroong mga nakadisplay dito na mga porcelain products. And of course, meron ding mga silk products na sila rin mismo ang nagdala dito sa probinsya ng Pangasinan at sa ating bansang Pilipinas. Nako, partner CJ, marami pa tayong iikutan dito sa Banaan Museum. Parang gusto kong mag-stay dito ng one day para matutunan, mapuntahan lahat ng gallery dito nga sa Banaan Museum. Patikim pa lang ito, partner CJ, mamaya iikot pa tayo. Nako, ngayon pa lang gusto ko nang pumunta dyan, partner. Aabangan namin yan, partner, ha? Samantala, narito na ang mga unang balita. 13-month pay para sa mga manggagawa dapat maibigay ng mga employer bago mag-December 24, ayon sa DOLE. Narito ang report.
Nasa 14,000 pesos hanggang 15,000 pesos ang buwan ng sahod ng security guard na si Mang Roger mula sa Dagupan City. Umaasa siyang ganito rin na halaga ang matatanggap niyang 13-month pay. Merry raw ang selebrasyon ng Pasko, lalo na kung may budget sa mga handaan. Ang ilang bahagi ng 13th month pay ilalaan sa emergency fund ng pamilya. Pasko, siyempre bibili ka rin ng chubina, ganun. Inaabangan na rin ng gasoline attendant na si Richard ang kanyang 13-month pay. Bibigay regalo sa mga sir, sa mga pamangkin po. Nakipagpulong ang Department of Labor and Employment sa mga business employer para ipaalala na ibigay ng mas maaga ang 13-month pay ng mga empleyado. Sa ilalim ng batas, hanggang December 24 maaaring maibigay ang 13-month pay ng mga manggagawa na mahigit isang buwan na sa serbisyo. Ang coverage ng ating 13th-month pay is that lahat ng mga rank and file employees in the private sector, regardless of their position, designation, or employment status, kailangan na mabayaran po siya ng kanyang 13th month pay. Nilinaw ng DOLE na kasama sa mabibigyan ng 13-month pay ang mga kasambahay. Maaring ereklamo sa DOLE ang mga employer na hindi magbibigay ng 13-month pay. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Hard on the spot ang 31 anyos na si Jovelyn Pidlawan sa isinagawang job fair ng Public Employment Services Office sa Calasiao, Pangasinan. Bilang breadwinner ng pamilya, malaking tulong umano ang pagkakaroon ng trabaho ngayong tinutustusan niya ang pag-aaral ng kanyang kapatid at pangangailangan ng pamilya. Ayon sa Calasiao Public Employment Services Office, nasa mahigit 300 na trabaho ang inialok sa job fair. In demand na trabaho ang mga nasa retail services, sales at production. Halos 100 estudyante ng Mangaldan National High School na pipintong mag-drop out dahil sa kawalan umano ng interes sa pag-aaral. Naritong report. Dapat sanay nakapagtapos na sa senior high school ang pangatlong anak ni Aling Rosita mula sa barangay Batang, Mangaldan, Pangasinan. Pero kabilang ang anak sa nag-drop out nung nakarang school year. 2 buwan pa lang nang magsimula ang pasukan, nagsimula na raw ang pagliban niya sa klase hanggang sa tuluyang mag-drop out. Ang dahilan, kawalan ng interes sa pag-aaral. Nanginaya lang ako kaso wala rin ako magagawa kahit sabihin ko sa kanila na mag-aral sila. Kung hindi nila kaya, kaya inayaan ko muna. Ang ganitong mga problema ang nais na masolusyonan ng pamunuan ng Mangaldan National High School. Katatapos pa lang ng unang quarter sa school year 2023-2024. Pero nasa halos 100 estudyante na, katumbas ng 2 sa kada section ang napipintong mag-drop out, kabilang sa nakikitang dahilan ng kahirapan, kawalan ng interes sa pag-aaral at ang nangyayaring bullying sa loob ng paaralan. Nagkakaroon po ng, yung home visitation para sa ganon makausap ng mga guro yung kanilang mga magulang na hikayatin na makabalik itong mga estudyante po natin. Puspusan ng monitoring ng pamunuan ng MNHS sa mga estudyanteng napipintong bumagsak. Sa kabuuan, nasa mahigit 8,000 ang bilang ng mga estudyante sa Mangaldan National High School. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Tamang paraan ng paglikas mula sa mga paaralan kapag tumamang lindol, itinuro sa mga mag-aaral sa San Vicente, Ilocos Sur. May ulat sa Ivy Hernando. Ang tunog ng sirena, hudyat ng paglikas ng mga mag-aaral at guro mula sa silid-aralan dahil sa lindol. Nagtakip ng ulo gamit ang kanilang school bags at libro. Pila-pilang lumabas sa classroom at nanatili sa school grounds kung saan ligtas at malayo sa mga estruktura. Agad ding nilapatan ng lunas at dinala sa paggamutan ang ilang mag-aaral na nasaktan. Pero ang lahat ng ito, bahagi lamang ng earthquake drill sa San Sebastian Elementary School sa San Vicente, Ilocos Sur. Lagi naming sinasabi na kalma lang kasi pag nagpapanik ka, doon ka kasi magkakaproblema. And the first thing na dapat na gawin nila ay dapat titingin sila ng hard object para may pang-protect sa ulo. Minsan na raw nagamit ni Nordly, grade 5 student, ang natutunan sa drill nang mangyari ang lindol noong July 2022.
Dinaos sa Coastal Barangay ng Kasiguran, Aurora ang seremonya ng International Tsunami Awareness Day kasabay ng 4th quarter simultaneous earthquake drill sa buong bansa. Napili ang lugar dahil dito unang nagkaroon ng tsunami noong Agosto 1968 na kumitil sa buhay na mahigit 200 katao. Sa ngayon, for the day, masasabi mo handa na pero kailangan pa ng continuous training. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mala summer na panahon aasahan dahil sa mahinang amihan. Ang detalye sa report. Nananatiling mahina ang hanging amihan kaya maghanda sa mala summer na lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Magiging maayos, maaliwalas pero mainit sa ilang mga lugar. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang umiiral ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Tanging Batanes at Babuyan Islands naman ang apektado ng hanging amihan habang mga local thunderstorms ang aasahan sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Catbalogan, Samar. Pinakamataas na forecast yan sa bansa. 44 degrees Celsius sa Daet, Camarines Norte at sa Rojas City, Capiz. 43 degrees Celsius naman ang posibleng maalinsangang panahon na maranasan sa San Jose Occidental, Mindoro at Puerto Princesa sa Palawan. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Timor-Leste President Jose Ramos Horta nagipagpulong sa GMA Network Executives. Tunghayan sa report. Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner. Yan ang Pangulo ng Timor-Leste na si Dr. Jose Ramos Horta na bumisita sa GMA Network. Sinalubong siya at tinanggap ng mga opisyal ng GMA sa pangunguna ng GMA Network Incorporated Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. 1996 nang igawad kay Ramos Horta at kay Bishop Carlos Bello ang Nobel Peace Prize dahil sa kanilang pagsisikap upang mapayapang kumalas ang Noy East Timor mula sa Indonesia. There is so much to learn from your experience in working for a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. Pinasalamatan ni President Ramos Horta ang pagkilalang ibinigay sa kanya ng GMA. Binigyan din naman niya ang pagkakapareho ng Timor-Leste at Pilipinas. Parehong katolikong bansa, parehong sinakop, lumaban at lumaya. I have the greatest respect for Filipinos. Sometimes I joke with American and Chinese friends. They fight each other all the time. Who is going to rule the world? I say, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the one ruling the world. Filipinos are everywhere. Naroon din sa pulong sina GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, SVP and Head of Entertainment Group, Lilibeth Razonable, at VP and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Tutulong naman daw ang GMA Network sa pagpapakalat ng tamang impormasyon tungkol sa Timor-Leste at sa kampanya nitong ipakilala ang pinakabatang demokrasya sa Asia. In GMA, we have a tagline called Servisyong Totoo or Genuine Service. This means you can count on us to provide information the public needs to know without spins, without bias. Makikipagpulong si Ramos Horta kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. With this visit, I hope President Marcos Jr. will visit Timor-Leste. Then we look at the before, during, and after his visit, how to upgrade the relationship.
Abangan ang one-on-one interview ni GMA Integrated News Pillar Vicky Morales kay Ramos Horta. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil itutur pa tayo ni partner Joan sa loob ng Banaan Pangasinan Provincial Museum sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Good morning again mga kapuso. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-iikot dito sa Banaan Museum sa bayan yan ng Lingayen dito sa probinsya ng Pangasinan. So from Chinese era, American period naman tayo. Ito mga kapuso, naaalala nyo ba ito nung elementary kayo? Itong mga upuan na ganito, noong elementary tayo, kasi alam natin nung American period, ang mga Americans kasi ang nag-introduce ng education sa atin. Well, dito naman sa ating likuran, merong mistisong baka, mistiso kasi puti nga, diba? Mga kapuso, kasi ang kwento dati kasi bago pa itong mga vehicles na transportation, mga hayop talaga ang ginagamit ng ating mga kababayan para nga magbenta ng kanilang mga produkto. Bakit hindi raw kabayo? Kasi daw pagbaka sila yung mga mas matitibay pagdating sa mga malalayo na mga locations. Kaya baka itong ginagamit ng ating mga kababayan para nga magbenta ng kanilang mga produkto. Dito naman sa probinsya ng Pangasinan, during the American period, na-introduce din itong first bus. Ito yon. Kung matatandaan nyo o marerecall nyo yung very familiar na pantrangko. Ito po yung ginagamit na bus. May interaction din sa mga makikita natin ng mga nakadisplay dito. Kasi kapag lumalapit tayo, mayroong censored. Pero sa pagkakataong ito, ayan, mayroong ilaw. At mayroong ding pagtunog na naririnig natin pag bumisita kayo dito. Sa pagkakataon din kasing ito, medyo ni-request lang natin na medyo pahinaan dahil tayo ay nagla-live reporting. At para mabigyan tayo ng mga kaalaman kaugnay sa Banaan Museum, the ever beautiful Ma'am Malu Elduaya, ng head ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Good morning, Ma'am Malu, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes, magandang umaga po mula dito sa Banaan, Pangasinan Provincial Museum. So tara na, babiyahe tayo sa kasaysayan ng Pangasinan. Okay, Ma'am Malu, gaano kahalaga itong Banaan Museum? Napakahalaga ang role ngayon ng Banaan Provincial Museum po natin kasi dito maibabahagi po namin ang kwento ng kasaysayan ng Pangasinan, ang mga kayamanan ng Pangasinan. Siyempre, presenta po natin dito ang natural and cultural heritage of Pangasinan. Meron pong galleries na ipinapakita yung mga outstanding Pangasinenses natin, mga local heroes natin, at may isa pang gallery na magagamit din ng mga modernong Pangasinan na mga artists na magbabahagi ng kanilang mga likhang sining. Siyempre yan, dahil lahat ng yan ang magiging bahagi ng pagpapalakas natin ng cultural education ng mga Pangasinense, pati na rin yung mga turistang dadayo dito sa Pangasinan at mas gusto nilang makilala ang ating probinsya. Bukod sa mga beach, sa mga pagkain, and of course, yung mga Pangasinense na very welcoming naman talaga, itong Banaan Museum, yung pwedeng puntahan pag gusto mo lang yung mag-relax, yung magpalamig lang. Opo. Ma'am, marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong na ngayon, pwede na bang bumisita? O paano po ba yung proseso ng pagbisita, Ma'am Malu? Yes, bukas na ang Provincial Museum po natin mula noong September hanggang ngayong November. Free ang visit sa ating museum. Kailangan lang bumisita sa Pangasinan website kung saan nandoon yung link para sa online registration po ninyo dito sa ating museum. Pagdating po ng December, kami po ay magwi-welcome din ng mga kababayan nating bibisita na meron pong entrance fee na po sa museum. By December yan. By December. Pero ngayong hanggang November, free pa po ang pagbisita sa ating museum. Pero magkano po yung pwede nilang ilaan, ma'am, para sa entrance fee? Yes,
Para sa ating mga adults na visitors, 200 pesos. Tapos sa ating mga estudyante, 100 pesos. Pero ang ating mga senior citizens, siyempre may discount, mga PWDs, 160 pesos po. Para po makita po nila yung 11 galleries po ng ating Provincial Museum. Okay, of course, Ma'am Malu, alam naman natin na hindi lang mga taga-Pangasinan ang gustong bumisita dito sa Banal Museum. Paano yung mga taga-ibang regions or ibang provinces magkaroon ng educational tour? Kasi historical, World War II and other mga histories pwedeng italakay dito sa Banal Museum. Yes, napakagandang mabisita ito ng ating mga turista. Siguro makakatulong po sa atin yung mga tour operators po na magiging partners po natin. May contracted rates din po sa tour operators. Kaya i-contact po nila ang mga local tour operators, and at the same time, visit lang po nila ang Pangasinan website. Nandoon po ang Banaan Provincial Museum link. Okay. Lastly, Ma'am Malu, tuwing kailan bukas itong Banal Museum? Bukas po tayo ng mula Lunes hanggang Biyernes. So 8 to 5 po yan. Nagsisimula po yung mga tours ng 9 o'clock. Natatapos siya yung last batch ng museum tour po natin 3 o'clock. Kasi usually 1.5 to 2 hours po yung ating museum tours. Guided tour po ito. Okay, thank you so much, Ma'am Malu, at ingat po kayo palagi. Mga kapuso, i-book nyo na po ang inyong pagbisita dito sa Banaan Museum. CJ, ikaw rin, halika na dito sa Banaan Museum. Magbubuk ako dyan, for sure. Maraming salamat, partner! Sa iba pang balita, Prince William at youth conservationists pinangunahan ng Earth Protection Movement sa Singapore at mga aso sa Brazil hatid sundo ng dog bus. Tunghayan sa Globalita. Mismong si Prince William ang nanguna sa Earthshot Awarding na ginanap sa Singapore, ang tinaguriang Asia's Greenest City. Ito'y pagkilala sa mga young conservationists na gumawa ng solusyon para maipreserba ang Mother Nature. 5 green innovators ang nagwagi na tumanggap ng 1 million pounds o $1.2 million na cash prize. Game din ang British Prince na tumawid sa Suspension Bridge at mag-treetop walk sa Nature Reserve Forest ng Singapore. Sa Brazil, daig pa ng mga asong ito ang mga pumapasok sa eskwelahan. Sila kasi hatid sundo ng isang dog bus. Pakulo ito ng trainer na si Andre Brazan na layong turo ang sumakay sa sasakyan, mag-behave at gumamit ng seatbelt ang mga canine. Ayon naman sa ilang fur parents, enjoy ang kanilang mga alaga sa isang furry ride. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mapua Cardinals rank 1 sa elimination round ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Tunghayan sa report. Sa elimination round ng NCAA Season 99, hindi natinag sa rank 1 ang Mapua Cardinals na may 11 wins at 3 losses record. Rank 2 ang LPO Pirates, hawak ang 10-3 record. Pangatlo ang Benil Blazers, pang-apat ang San Pedro Red Lions na lamang ng isang panalo sa panglima sa team standings na JRU Heavy Bombers. Pero mababalasa pa ang ranking sa pagpapatuloy ng laro. Mamaya, abangan ng Benil Blazers versus LPU Pirates at San Pedro Red Lions laban sa Perpetual Altas, 1:30 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Calao Cave sa Peñablanca, Cagayan, muling binuksan sa publiko. Ating pasyalan sa report. A wonder to behold. Ito ang Calao Caves na may 7 chambers. Kailangang lakbayin ang 186 steps papasok. Matatagpuan sa loob nito ang Lourdes Grotto. Makasaysayan ang kuweba kung saan nahukay ang mga buto at ngipin ng mga sinaunang tao na Homo luzonensis. 24 kilometers ang layo ng Calao Caves sa Tuguegarao City, na bahagi ng Peñablanca Protected Landscape and Seascape sa paanan ng bundok Sierra Madre. Matapos ang pandemic, muli itong binubuksan sa mga bisita. Pwede makipag-ugnay sa Tourism Office, DENR o Provincial Government para diskubrihin ang kuweba. Isa rin sa mga dapat pasyalan ng mga nature lover ang bundok sa Mountain Province, sa Mount Pukis, overlooking ang sentro ng bundok at mga rice terraces. Puno ng makapal na pine trees ang bundok
kaya sariwa at malamig ang hangin. Kaya hindi mo aakalaing may dinarayong hot spring sa barangay Mainit. Pwede mo ring subukan ng itag o igorot smoked meat o mountain ham. May kalayo ng mountain province, pero siguradong sulit daw ang bakasyon kung gustong magkaroon ng peace of mind at soul searching. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The Human Heart is Bigger Than the World by Carlos Bulusan, a Filipino novelist and poet, Tubong, Pangasinan. Partner, kumusta naman ang experience dyan? Ay nako partner, very memorable at exciting. Dapat nga nandito ka partner para maikot mo rin ang probinsya ng Pangasinan. Para hindi na lang Lingayen Beach ang dinarayo mo dito sa bayan ng Lingayen. Punta ka dito sa Banaan Museum. Tapos malalaman mo yung history ng probinsya ng Pangasinan. Saktong-sakto kasi malapit ng Pasko, magbubukas ng Banaan. Tagpuan. Alright. Okay, partner. Ano yung natutunan mo diyan? Kasi sabi mo kanina, ang daming from American era, era ng mga Chinese. Yeah. Oo. Ano kasi partner, actually ang talagang naging excited ako yung sa Bolinao Skull. Yung sa mga era naman, yung Chinese, American, Spanish, hindi pa nga natin na dayo lahat eh. Kasi limited yung ating time. Pero kasi kapag tinuturo sa eskwelahan, very limited lamang yung mga sinasabi sa atin na contributions ng mga colonization ng ating mga foreign nationals. Pero dito kasi makikita mo rin yung mga mismong products, samples ng kanilang mga dinala talaga dito sa ating lugar. Nang sa ganun, mas ma-appreciate mo rin yung kanilang contributions sa pag-unlad din ng ating bansa, partner. Okay. Surely, maraming nga excited na pupunta dyan sa Banaan, Pangasinan Provincial Museum. Mga kapuso, 45 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.